naman aalamin natin. Kasi kung sana all na naman talaga, ibon lahat, alamin naman natin ngayon kung ano nga ba itong micro-cheating dito yan sa Share Mo To. Cheating comes in many forms, pero minsan hindi obvious. Walang physical, walang relasyon, pero may something na hindi rin tama. Ito ang tinatawag na micro-cheating. At kung naranasan mo na to, valid ang nararamdaman mo. Kaya samahan niyo akong alamin kung ano ba ang micro-cheating. Una, ano nga ba ang micro-cheating? Micro-cheating refers to small actions na may romantic or emotional undertone sa labas ng relationship. Hindi siya full-blown affair, pero pwedeng start ng emotional betrayal. Ayon sa mga pag-aaral, ang micro-cheating ay mga kilos na hindi mo agad itinuturing na pagtataksil, pero unti-unting kumakain sa tiwala at lumilikha ng distansya sa relasyon. Pangalawa, halimbawa ng micro-cheating. Una, mga secret chats o flirty DMs na, "Uy, huwag mo na lang sabihin sa partner ko ha." Pangalawa, liking and commenting only on a specific person's selfies consistently. Pangatlo, saving someone's number under a fake name. Pang-apat, constant communication with an ex, especially kung may what if sa usapan. Panglima, comparing your partner to someone else. Sana ganito rin siya. Pang-anim, sharing deep emotional things with someone else na hindi mo sinasabi sa jowa mo. Pangatlo, bakit masakit ang micro-cheating? Una, kasi may element ng secrecy. May emotional energy na napupunta sa iba, at kung hindi ito big deal, bakit hindi mo sinasabi sa partner mo? Pang-apat, normal ba to o red flag? Depende. Hindi lahat ng actions ay micro-cheating agad. Pero kung may tinatago ka na o may naguguluhan na sa feelings, time to reflect. Transparency, honesty, at respect pa rin ang core ng healthy relationship. Sabi ng Psychology Today, ang micro-cheating ay pwedeng sinyales na may mas malalim na problema sa relasyon, tulad ng kulang ng communication o hindi natutugon ng emotional na pangangailangan. Panglima, paano maiiwasan ang micro-cheating? Dapat open communication, sabihin lahat ng concerns at alamin ang boundaries ng isa't isa. Stop emotional loopholes. Hindi porket hindi physical wala ng epekto. Build trust. Hindi lang yan sa pagiging loyal, kundi sa pagiging present sa relasyon. Micro-cheating may look small, pero kung paulit-ulit, tahimik at palihim, hindi na yan micro kundi major heartbreak waiting to happen. Kaya bago ka mag-like, mag-message o magpa-cute, tanungin mo muna sarili mo. Kung sa'kin kaya gagawin ito, okay lang ba sa'kin? Okay lang ba? Nanggigigil ako Pero hindi. Totoong kailangan sa isang relationship, kailangan ng transparency, honesty, and respect towards each other para mas lalong tumibay yung foundation ng relationship ninyo. Ikaw ba, Miss Vanessa, di ba? Do you really think Hindi. Bakit ka nag-pause? And then, bigla rin ako naghang. Pero micro-cheating talaga. Para sa akin walang micro na cheating. Cheating is a cheating. Oo, hindi siya pwedeng maliit man yan o malaki. Porket maliit, maayos. Hindi. Oo. Yung simple lang na pag-like mo sa mga post ng mga babae or sinong nakita mo dyan, simple lang na nagkakaroon ka ng attraction doon sa babae or vice versa sa lalaki, isa na yun sa senyales na parang there's something doon sa relationship ninyo na baka kailangang baguhin mo ikaw na nagkakagusto doon sa isang tao or baka dalawa kayo ang pwedeng umayos. Oo, kasi Talagang itinaon niyo sa amin to. Sobra naman kayo. di ba pwedeng pambukas na segment Oo. lang? Wow. Hindi, pero dito kasi, di ba, may chances kasi na kapag ganun yung mangyayari, magbibuild siya ng distance when it comes to sa relationship ninyo. Kapag dito, sabihin na nating micro-cheating, maliit man yan, or nag-start man yan sa pakikipag-usap mo, or just yung simple na pag-add mo sa kanya,
kung iba naman yung intention mo sa ginawa mo, syempre that's part of matatawag pa rin cheating yan. And then doon mo din kasi masisimulan na ikukumpara mo kung ano siya sa kung ano yung nakikita mo na dapat ganto ka, dapat ganto siya. Ay, Oo. totoo. And then Minsan- doon sila magkakaroon ng gap. Kaya kumbaga dito mas lalalim, kumbaga ang micro-cheating lang. Ito talaga yung pinaka step 1 kung bakit nagkakaroon ng separation. Oo, totoo yan. Alam mo, isa rin yan, wow, based on experience, hindi ko pwedeng sabihin yan. Wag naman. Hindi, pero grabe no, yung parang kailangan talaga na magkaroon ka ng communication kayong mag-partner para mapag-usapan nyo kung ano ba yung mali, ano ba yung problema. Kasi naghahanap ka ng isang tao na ibabaling mo doon yung atensyon and yung problema mo. Kasi doon pa lang, parang makakakuha ka na ng sympathy. At syempre pag nakakuha ka na ng simpatya, parang, ganun pala, buti pa siya, ganun na. Doon na papasok yung sinabi mong, may pagko-compare mo na sana, ganyan din yung reaction niya nung sinabi ko. Kasi, ay naku, nanggigigil ako. Oo. Pero kumbaga kasi Nakakainis. dito is parang you're just seeking validation for yourself na Oo. gusto mo na ganito yung kaya niyang maibigay sa akin, ganito yung gusto kong makuha sa kanya. Kaya there's something na gusto mo lang sa kanya na hindi mo lang nakukuha sa partner mo. And that's something na kailangan mong pag-reflect. Kailangan mo din namang ayusin sa sarili mo. Kasi ikaw lang naman ang makakaayos talaga sa sarili mo. Oo, hindi ka pwedeng maghanap ng katulong, tas hindi mo jowa, tapos siya ang aayos sa'yo. Hindi po pwede ganun. Oo, kasi dalawang parties dyan ang masasaktan, hindi lang ikaw na akala mo nasasaktan at aagrabyado, pero of course, yung partner mo din. So, it's better talaga na makipag-communicate ka sa partner mo, ayusin niyo yung mga bagay-bagay na sa tingin nyo medyo maluwang na, hindi na parang ganun katibay yung foundation ng relationship ninyo, baka pwedeng maayos. Kasi kung hindi naman na, siguro it's time to let go kaysa magstay ka sa toxic na relationship. Ay nako. Oo. Ay nako, promise yan guys. It's better na ipalayain mo na lang siya at gumaya ka na rin para makapag-move on ka. Hindi lang para maka-move on, pero para deserve mo yun eh. Kasi kung ganito pa lang, para sa akin kung nagma-micro-cheating na ang partner mo, there's a big chance na talagang mapupunta yan sa mas lalong malala pa na cheating na hindi lang porket pisikalan, nagche-text-text pa lang yan, sa tingin mo mababago na, pero hindi po. Kapag nasanay na po yan na ginagawa niya, paulit-ulit niya na po yung gagawin. Ayan. At saka, kailangan din naman nating alagaan ang ating mga emosyon. Kasi sabi nga nila, mas okay pa nga yung masaktan ka physically kasi makaka-recover ka. Pero ang sakit sa emotion is kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mong patawarin yung sarili mo sa lahat ng mga nagawa mo. Kasi doon talaga, kailangan nating mag-set din talaga ng boundaries. Totoo. Clear boundaries. Clear boundaries talaga. Tsaka kung tutuusin, yung pagma-micro-cheating, naku, parang ginawa mo na lang, wala kang disiplina sa sarili mo and wala kang respeto sa partner at sa sarili mo. Oo. Kaya as much as possible, guys, hindi naman lahat ng tao perfect naman din talaga. Meron Meron flaws. meron talagang flaws na parang kailangan mo. Pero hindi validation na mag-cheat ka, micro man yan o macro. Hindi yun nagbibigay ng validation para lang makapag-cheat ka, ha. Tandaan mo yan, nagigigil lang. Nanonood ka man, manda ka. Chareng! Hindi, charot lang po. Namumula na po si Miss Angel kung ang gusto ng manuntok. Totoo yan ako at